PBA update. So maglalaban nga ang Northport Batang Pier at Tira Firma Jeep para sa huling quarterfinal spot dito sa PBA Philippine Cup, at ito rin ang labanan para sa Rookie of the Year bakbakan mapapanood natin. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance mga lods. So ayon dito sa report ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos, Northport Tira Firma in do or die for final playoff spot. Ito nga mga lods ang mahalagang bakbakan na matatanghayan nga natin mamaya. Ito yung labanan between dito sa Tira Firma Jeep at saka itong Northport Batang Pier na naghahangad nga na makapasok para sa nag-iisang playoff berth dito sa season ending ng conference nitong PBA Philippine Cup. Pero alam nyo ba mga lods na hindi basta-basta rin ang kanilang makakaharap, dahil San Miguel Bermin lang naman ang kanilang makakatapat na may twice to beat advantage pagpasok dito sa playoffs. Dahil itong San Miguel Bermin ang nagtapos bilang number 1 dito sa katatapos lang na elimination round nitong PBA Philippine Cup. Kaya itong Northport at Tira Firma Jeep suntok sa buwan din ang kanilang makaharap dito. At ayon din dito sa karagdagang report ng Spin.ph, Jeep try again, dahil dito nga mga lods ay kailangan nga makakuha ng panalo ng Jeep. Natalo sila sa Magnolia 108 to 100 sa una nilang attempt. So inaasahan dito nga mga lods ang top rookie ng Tira Firma Jeep na si Stephen Holt, at isa rin ito sa mga candidate para maging Rookie of the Year. Dahil itong si Stephen Holtz mga lods ay mayroon itong magandang mga numero na naiambag para sa kupunan, dahil nag-average ito ng 20.1 points, 8.9 rebounds at mayroon siyang 6.2 assist per game. Kaya itong si Stephen Holtz nga mga lods ay isa sa mga sinasandalan ng Tira Firma Jeep sa ngayon, bukod dito sa kanilang mga scorer. At pagdating dito naman sa Northport Batang Pier, ito naman ang kailang top rookie din nila. Itong isa rin na galing sa first rounder pick nila na si Kid Flores. Dahil itong si Kid Flores lang naman mga lods ay maganda rin ang nagiging contribution nito para sa Northport Batang Pier. Dahil itong si Kid Flores mga lods ay nag-average ito ng 9.9 points, 7.6 rebounds at saka mayroon siyang 2.2 assist. So itong mga numero na ito mga lods ay sapat na rin para maging contender siya para sa Rookie of the Year award. Kaya itong si Kid Flores ay inaasahan ng mga lods, lalong lalo na ang kanyang presensya dito sa Northport Batang Pier, na kailangan nga nilang makakuha ng panalo para makapasok pa nga sa susunod na itong playoffs dito sa PBA Philippine Cup. So nakapasok na rin naman itong Northport at saka itong si Kid Flores sa Commissioner's Cup, bagamat maaga nga silang dinispatsa ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero kung mayroon na rin itong experience pagdating sa playoffs itong si Kid Flores, compare naman dito kay Stephen Holtz na ito yung kauna-unahan niyang pagkuha nga o itong kanyang kagustuhan na makapasok para sa playoff. So itong si Kid Flores ay inaasahan ng Northport Batang Pier na makapagbigay din ng magandang mga numero, lalong lalo na kinakailangan nga nila ng panalo para makapasok sa susunod na round nitong PBA Philippine Cup, itong playoffs na nga. Pero katulad ng sinabi natin, hindi rin basta-basta ang kanilang makakaharap, dahil itong number 1 na San Miguel Bermin lang naman at may hawak pang twice to beat advantage. Pero dahil bilog na rin ang bulang mga lods, antabayanan natin ang mga mangyayari. So dito naman sa Tira Firma Jeep, inaasahan pa rin dito mga lods itong si Wami Chongson. So itong si Wami Chongson nga mga lods ang nagiging leader dito sa Tira Firma Jeep. Simula nang napunta ito ay lagi nga itong mayroong double figure pagdating sa opensiba. Dahil itong si Wami Chongson ay naipakita nga niya ang tunay na husay niya sa paglalaro dito sa kupunan ng Tira Firma Jeep nang malipat nga itong si Wami Chongson. Kaya si Wami Chongson nga mga lods ay first time din nakapasok sa PBA All-Star dahil dito sa kanyang magandang performance dito sa Tira Firma Jeep. Kaya asahan natin na itong si Wami Chongson
At dito sa kanyang kupunang Tira Firma Jeep ay gagawa rin ito ng paraan para makuha nga nila itong kanilang paghahangad na makapasok sa PBA Philippine Cup playoffs dahil 2016 pa yung huli nilang pagpasok at wala pa dito si Wami Chongson sa kupunan nung huling nakapasok itong Tira Firma Jeep sa playoffs. Kaya dito nga mga lods, nag-a-attempt din itong si Wami Chongson na makapasok din dito sa playoff dito sa kanyang kupunan na Tira Firma Jeep. So asahan natin na maganda ang magiging bakbakan dito kontra dito sa Northport Batang Pier. Bagamat maganda nga ang naging panimula ng Tira Firma Jeep katulad ng Northport Batang Pier, ay medyo inalat nga rin ito sila ng mga kalagitnaang laro kaya nagpatuloy yung mga talungan nila dito, pero dikitan nga din ang mga naging talo nila dito mga lods, kaya malaki rin ang tsansa nitong Tira Firma Jeep na makakuha ng panalo kontra dito sa Northport Batang Pier dahil sa unang nila paghaharap nga mga lods ay tinalo nga nila itong Northport Batang Pier sa score na 110 to 108. Kaya ngayon itong Tira Firma Jeep ay naghahangad na makaulit nga muli sila dito sa Northport Batang Pier. Ito nga sa pangunguna ni Wami Chongson at saka itong kanilang top overall pick na si Stephen Holt. So kung ano man ang magiging adjustment dito ni Coach John Cardell ay asahan na gagawin nila dito sa kanilang huling laban. Kung sakasakali nga kung matatalo sila, ito na yung huling laban nila, pero kung mananalo sila mag-a-advance pa sila para sa quarterfinals. Kaya itong si Wami Chongson ay inaasahan para dito sa kupunan ng Tira Firma Jeep na makapasok nga muli sila sa hinahangad na quarterfinals dito nga sa PBA Philippine Cup. So dito naman tayo sa Northport Batang Pier, isa naman sa mga inaasahan dito nga mga lods ay itong si Arvin Tolentino. So itong si Arvin Tolentino mga lods ang nagiging ulo nga nitong Tira ng Northport Batang Pier. Dahil simula nung mapunta nga ito dito sa Northport Batang Pier galing sa Barangay Ginebra, San Miguel, ay naging consistent na nga ang laruan nitong si Arvin Tolentino at marami na nga rin mga lods naghahangad nitong mai-drop ito papunta sa ibang mga kupunan. Kaya dito nga mga lods, maganda ang naging panimula nitong Northport Batang Pier. Sa katunayan nga mga lods ay 4-1 sila sa kanilang naging umpisa bago yung All-Star break. Ngunit pagbalik nga mga lods ay nagtatalo na itong kupunan ng Northport Batang Pier. Kaya dito humantong sila sa knockout game para sa quarterfinals nito kontra dito sa Tira Firma Jeep. So inasahan nga natin na itong Northport Batang Pier ay magiging smooth sailing nga lang ang kanilang pagpasok sa quarterfinals, pero hindi nga ito nangyari ng mga lods dahil sa kalagitnaan nga mula sa kanilang 4-1 win-loss record ay nagsunod-sunod naman ang kanilang pagtatalo at muntik-muntikan pa nga sila dito mga lods, hindi makakuha ng 5 panalo. At kung sakali nga tuluyan na silang nalalaglag dito kung hindi sila nakakuha ng 5 panalo katulad nung Tira Firma Jeep. So inaasahan na itong si Arvin Tolentino ay muling bubuhatin ang kanyang kupunang Northport Batang Pier para makapasok sa playoffs. Maraming salamat mga lods.